Kaugnay sa panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan na ikinasawi ng 2 estudyante at iba pang isyu sa edukasyon, makakapanayam natin si Education Secretary Sonny Angara. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi at Connie, sa lahat ng nakikinig. Opo, matapos po yung naunang school shooting incident sa Tacloban, naulit po ito dyan sa Zamboanga. Ano mahakbang na po ang ginagawa ngayon ng DepEd para paitingin yung school safety measures? Well, yung security measures natin, yung CCTV, yung metal detectors para hindi makapagpasok ng mga kutsilyo, mga baril, yung pagpapaganda ng bakod, yung pagka-hire ho ng security guard. Pero bukod ho dyan, Rafi, pati yung pagbabago ho ng pakikihalubilo sa loob ng eskwelahan, siguro yung emphasis lagay na natin sa mental health at saka yung tinatawag nilang psychosocial learning. Ibig sabihin, hindi lang yung pagtuturo ng mga nasa libro, kundi yung pangangamusta sa bata at pagtingin na maayos ang kanilang pag-iisip at kalagayan. Yun ay bibigyan natin ng mas pinaiting na focus, kumbaga. Dapat po talaga preventive, kumbaga. Paano niyo po ba mailalarawan itong halos magkakasunod na school violence? Krisis na ba ito sa edukasyon? I think kailangan lang ng panibagong approach siguro. Medyo because of social media, mas maraming impluensya na dito sa ating kabataan. So siguro sa parte ng eskwelahan, kami titingnan natin yung mga pinupuntahang mga website ng mga bata. Pero hindi natin makontrol yung buong araw ho ng bata. So, minsan nasa bahay ho siya. Yung mga magulang siguro dapat i-control yung use of social media, especially yung mga ibang games, ibang apps. Huwag basta-basta patagalin yung mga bata doon dahil minsan meron ding mga masasamang impluensya dyan. Meron ding nang re-recruit for terrorism, for yung tinatawag na nihilistic violence groups or influences. Yun, gusto natin iwasan yon. So, yun ay siguro ituturo rin natin sa mga magulang yon kung anong iiwasan. Nabanggit niyo po yung nihilistic violence at posibleng may mga groomer pang involved dito. May concern ho ba kayo na pwedeng gayahin ito ng ibang estudyante? Meron lagi nandyan kasi nasabihan na kami na minsan may copycat effect, especially yung pag minsan sumisikat po yung namaril, binibigyan ng parang sumisikat, binibigyan importansya. Minsan may di inaasahang epektong gano'n. So, tayo maingat po tayo sa pag-portray or paglarawan ng isang mga insidente tulad nito. At sa pag-report din, kailangan very objective at di natin pinag-glamorize yung violence unintendedly. Of course, victim rin po itong mga perpetrators. Pero may nakikita ho ba kayong pattern or a common ground sa mga naganap na school shooting incident so far? Hindi pa klaro itong nangyari sa Zamboanga. Andito nga tayo, Rafi, ngayon. Nakausap natin yung mga opisyalis ng Ateneo. At I think even sila hindi pa klaro kung bakit talaga nangyari. Kasi dun sa Tacloban, medyo alienated or hindi nakakasama sa grupo yung perpetrator o yung namaril. Pero dito po sa Zamboanga, parang very well integrated naman. May kaibigan, may pamilya, at halos nasa top ng klase niya. So yun ang medyo misteryoso ngayon na siguro hindi pa lumalabas yung totoong, yung buong kwento dito sa nangyari. Pero ang malinaw po rito, may issue ng mental health problem. Nabanggit niyo na po kanina, yun ang kailangang tugunan dahil may mga ganitong problema na talagang hindi mo makikita hanggang sa may mag-manifest na. Kumbaga, paano po ito tutugunan ng DepEd, itong ganitong issue, lalo na sa mental health at yung mga anti-bullying policies? Yes, nag-hire ho tayo ng 10,000 new school counselor associates all over the country. In fact, dito sa Zamboanga, dito sa division, iba't ibang eskwelahan. Over 100 ang i-hire nating school counselor associates na may experience sa psychology, sa counseling. Yun, makakatulong ho yun kasi sila marunong ho sila mag-spot ng yung tinatawag na red flag o signal, senyales na may konting suliranin o problema ang ating mga bata at kaya nilang, minsan, ang kailangan lang naman, may kakausapin ng bata, hindi niya nararamdaman na wala siyang mapuntahan o wala siyang matakbuhan. And of course, malaki din ang kinalaman dito sana ng kanilang mga magulang. May mga dagdag pa pong katanungan ng aking kasamang si Connie.
Secretary, magandang Apo. umaga po sa inyo. Magandang umaga ko sa lahat ng nakikinig. Opo. Thank you for Gaano ho getting me. kalaki yung tulong, no, yung sinasabing pagsasagawa ngayon ng mga active shooter drill sa mga paaralan? I think makakatulong naman siya, pero ito unfortunately nakaschedule na yung shooter drill dito sa Ateneo de Zamboanga, pero parang it's in a few days time, so hindi naunahan sa nung event. But definitely malaking tulong ho yun dahil makakatulong sa pag-iwas po ng maraming casualty ho. Dahil ang tinuturo ho dyan is paano mag-react at yung importante dyan yung kung gaano kabilis mag-react ang mga bata. Alam nila saan sila pupunta, alam ng teacher, may mga drills ho yan eh. So, dito nga, akala nga nung ibang estudyante, drill lang yung pamamaril, pero nalaman nila totoong pamamaril. Okay. Kanina ho, may nakausap din tayo na organisasyon ng mga guidance counselors, at nabanggit po niya na napaka-importante talaga na maibaba po daw yung level ng hiring for guidance counselors. Ano na ho ba ang update natin tungkol po dyan para ho mas marami daw na makasama at makatuwang nila, no, na mga talagang counselors for the students? Yes, tama yun, Connie. Kaya nga nag-hire tayo ng 10,000 school counselor associates. Dahil wala tayong ma-hire na guidance counselor dahil yung mga guidance counselors natin kailangan pang may master's degree. Oho. So, iilan lang ho yan sa buong bansa. At kung aantayin ho natin lahat yun, hindi tayo aabutan ng siguro itong dekada dahil kulang po talaga yung supply all over the country. So, itong student council associates, parang tumata yung guidance counselors din ho ito na marunong magbigay ng payo, marunong mag-spot ho ng mga problemadong bata. They have the requisite units or training at makakapagbigay din sila ng solusyon. Sec, prior to the shooting, may mga indications ba yung bata na gagawin niya yung ginawa niya? As per reports, he was a grade A student. Parang top of his class. Top of his class siya. So, wala namang, so far, ang report ng Ateneo ay wala namang incidents of bullying sa kanya. We are going to check if there is kung ano ang nag-trigger ng kanyang depression. Kasi Roblox, yung chat group na yan, only encourages you. Pero deep down inside, may problema yung bata and we're trying to ascertain yan kung ano talaga siya. Yung grade 10 student, Sec, was he the intended target or random victim? We do not know. We do not know. Wala pa kami kasi hindi pa kompleto yung forensics nando doon eh. Pero for all accounts, yung bata daw yun napakabait. Honor student rin, pareho niya. Parang lahat ng biktima, wrong place at the wrong time. Ano nangyari? Thank you, sir. Alfred Dalizon from People's Journal to be followed by Edniel Parosa ng DZRH. Morning, Mr. Secretary. Sir, pwede ba na malaman ilang bala ang pinutok ng bata and how many live ammunition ang nakuha na pwede pa niyang magamit para mamaril pa ng iba before he killed himself? Okay. That is the thing that we would like to find out. Sinabi ko kanina, voluminous ammunitions were recovered that intended for Glock caliber 40 and Glock 9mm. And these items were either spent shells, bullet, nandito na sa harapan. Firearms, there are 2 firearms, one 9mm and caliber 40. If we're talking about live ammunition, there were 2 9mm and 5 caliber 40. Ibig sabihin yan, unfired. Fired cartridges, ito yung mga kapsula. Fired cartridges, 4 for 9mm and caliber 43. If you're saying that kung ilan ang nagamit ng firearms, ayun, there are 7. 7 fires. 7. Yes, sir. A minimum of 7. 7 firing. 4 from 9mm and 3 for caliber 40. Kaya sinasabi natin minimum kasi siyempre ang paghawak or ang ng scene is
through this physical evidence. And then we're still interviewing or investigating each and everyone na nandun kung ilan yung narinig nila. Kasi malalaman natin yan kung meron pang hindi natin nare-recover. Maybe somebody pick it up or what. No? So, that's the minimum. Sir, last question to SILG, sir. Sir, pangatlo na po to na yung sa Tacloban, baril ng Andy. Merong nakuhang sa Region 12, student, may dalang baril ng kapatid na army. That's right. And this time, tatay naman baril niya. That's it. Pangalawa lang yung Sa active. na-active. Isa recovered na. Yeah. Pero how are you addressing these problems, sir? Yung negligence. That is ng exactly mga law what I'm enforcement. saying. The law has to be stronger. Lahat ng mga uniform personnel, meron yung rules na kailangan nilang sundin. Number 1 nga dyan yung safekeeping, lalo na kung inuuwi. Lahat yan trained. But you are talking about over 700,000 gun, yung legal gun owners ng uniform personnel, AFP and PNP, Coast Guard and BI. 700,000 yan. These two are too many. Despite the large number, it's a small percentage. Sobra na ang nangyari. So we will revisit and we will retrain and we will reiterate their responsibility. Ang frustrating dito, talaga para sa akin, ang responsibility nila ay hindi akma sa krimen na nangyari. Dapat dyan, equally responsible ang gun owner. Again, I want to work with Congress para matapos na to. Para bigyan ng ngipin ng batas for legal and especially illegal firearms. Idniel Parosa from DZRH. Hi, Shek, how did we come up doon sa info na Roblox, again, yung naging avenue para ma-radicalize itong bata? Nakita ba natin, sir, yung initial na trail ng pag-uusap nila through Roblox? So far, may witnesses na nakita siya naglalaro niyan. Pero wala pa kaming, hindi pa tapos ang forensic examination ng kanyang gadgets. So far, we would call it third hand ang nagsabi na gumagamit siya ron. But from the pattern, yung pattern na ginagamit niya na naka-live video feed tapos nilagay niya doon sa letthemdie.com, parang na-radicalize talaga yung bata. The child, according to reports, was a very exceptional student. Number 1 in his class. So, never had behavioral problems. So, we are going to go through all of his gadgets para ma-ascertain namin na talagang ginamit niya yung Roblox para dito. Sir, yung bago ngayon sa kaso na to, lumalabas na may isa pang platform aside from Facebook na pinag-livean siya, yung website na Watch People Die. Anong motibo, bakit kailangan i-live stream doon, sir? Anong initial info natin? We cannot tell. Again, sa tingin ko lang, ni-recreate niya yung scenario na nakikita niya sa video games sa real life. So that's the only realistic na nakikita natin. And sorry, sir, tama ba na itong website ng Watch People Die, may mga, sino yung audience pala rito, sir? Hindi ko rin alam. The first time I heard of it, lumabas lang sa report namin. Ang kausap niya kasi matanda na, hindi naman ako nag-video games kaya hindi ko alam yung mga ganyan But we will examine further kung ano talaga yun. Thank you, sir. Thank you, sir. Karen de Guzman from ABS-CBN. Morning, Sec. Sec, yung naging palaisipan talaga kung paano po napasok yung mga firearms na apparently ay hindi po na-check doon sa loob ng sasakyan. Dahil nangyari po ito sa school, meron din po bang liability yung teacher at yung guard na nandun sa school? Again, wala. As of now, wala. Ang kailangan na napalitan yung protocol. Kasi yung protocol nila, lahat ng mga private schools, pag kotse dumadaan, hindi na titignan. Pag pumapasok sa pedestrian gate, titignan. Gano'n rin naman yung mga public schools natin Kasi titignan sila ng mga tanod, yung mga pulis ando doon. Pero dito kasi, pinapasok yung kotse diretso
papunta sa eskwelahan at walang sitahan. So sa tingin niyo po ba may lapses or may kailangan i-review dun sa Review protocol lang. na yan? Review lang. They've been doing the same thing for the last 50 years. Ganun ang ginagawa nila. Nailan nangyari to. So they have to review and they have to reformat their security measures.